Okay, magandang hapon po sa ating lahat at happy Sunday sa lahat ng mga viewers ko dito sa Donmar TV. Dalawa po kasi yung ating pag-uusapan ngayon, no? Una nating pag-uusapan ay itong si Lucy Torres, ang asawa ni Richard Gomez. Kasi kung matatandaan po natin, itong si Richard Gomez ay congressman sa Ormoc na isa sa mga pumirma para ma-impeach itong si VP Sara. At nag-post itong si Lucy Torres kasi parang dinedepensahan niya itong si Richard Gomez kasi binabash sila ngayon ng kanilang constituents. Kasi ang kanilang mga constituents, alam kasi nila na itong mga Gomez na ito, itong si Richard Gomez at si Lucy Torres, kilalang kilala po sila na supporters ng mga Duterte. At kung tutuusin, sila po'y nanalo linya sa mga Duterte. Meaning to say, malaki pong factor na nananalo sila sa kanilang pagiging government officials dahil supporter sila ni Duterte. Alam naman po natin gaano kalawak sa Ormoc ang supporters ni VP Sara at ang mga Duterte. Ngayon, nung lumabas na ang mga pangalan kung sino yung mga pumirma sa impeachment doon sa Kamara, ay napag-alaman ng mga taga-Ormoc na itong si Richard Gomez ay pumirma. So meaning to say, ang sabi ng mga constituents nila sa Ormoc, parang tinatrahidor nyo kami, Richard Gomez. Alam na alam mo na ang mga taong bayan sa Ormoc ay maka-Duterte. Isa pa nga doon sa mga argumento ng mga constituents nila ay bakit hindi nyo kami kinonsulta bago ka pumirma? Kasi si Richard Gomez, pumirma siya without even consulting kung magugustuhan ba ng taong bayan ang kanyang gagawin. Yan ang problema. Hindi actually, sa totoo lang, hindi lang si Richard Gomez ang nasa ganitong sitwasyon ngayon. Marami. Halos lahat ng 200 na mga congressman na pumirma doon sa impeachment ni VP Sara ay nakatanggap po ng bash sa social media. At galit na galit sila bakit ang kanilang mga congressman bumoto to impeach VP Sara. So ngayon, itong si Lucy Torres ngayon, nagpalabas ng post sa kanang social media defending the vote of itong pirma ni Richard Gomez. Mamaya, babasahin natin yan. Okay? At dito sa Donmar TV, i-explain natin yan bakit sablay itong mga sinasabi ni Lucy Torres. Ako, aaminin ko itong si Lucy Torres at si Richard Gomez noon, hinahangaan ko ang kanilang ginagawa sa Ormoc at sa pagsuporta kay former President Rodrigo Roa Duterte sa war on drugs. Because ito, si Congressman Richard Gomez, ay grabe ang kanyang suporta at that time sa war on drugs. Okay? So mamaya, i-explain natin yan. Pangalawa, ang topic natin ngayong vlog na ito ay booking na booking itong si Matibag na nagsisinungaling. Binuking ito ni Congressman Pia Cayetano. At meron po akong video na ipapakita sa inyo kung saan sunog itong si Matibag sa kanyang kasinungalingan. Dahil dito sa video na ipapakita ko sa inyo ay inexplain ni Pia Cayetano
kung bakit nagsisinungaling itong si Matibag at may resibo pa at may ebidensya pa na pinakita itong si Pia Cayetano. Okay? Mamaya, yun po ang ating i-explain at pag-uusapan. Okay? Pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share sa mga nanonood. At sa mga first time dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Okay? Pero bago natin simulan, gusto kong magpapasalamat sa ating mga laging nanonood dito sa ating YouTube channel, araw-araw nanonood at nagpa-shoutout sa atin, no? At ginagawa ko ito bilang pasasalamat sa inyo kasi grabe po yung ating algorithm ngayon. Dumarami tayo. Araw-araw ang daming nagsasubscribe dito sa channel ng Donmar TV. Okay? Unahin muna natin itong si Nuts Marinduque. Ayan, new subscriber here. Ayan, maraming salamat Nuts Marinduque. Thank you, thank you. Judith Kabatingan. Ayan, good evening Donmar from New York. Ayan, ang ganda naman ng lugar mo, ma'am, no? Ingat-ingat po kayo dyan at thank you for watching Donmar TV. Cleofe Galios. Ayan, hello po Sir Donmar. Ayan, lagi itong nanonood si Ma'am Cleofe. Thank you, ma'am. Bernardo Dragon. Ayan, maraming salamat. Good morning, Donmar. Lagi akong nakikinig sa vlog mo. From Zanak Bakery, Tampilisan, Zamboanga del Norte. Ayan, shout out sa Zanak Bakery. Lagi kayong nanonood dito. Thank you very much. Ingat-ingat po kayo. Saludo po ang Donmar TV sa inyo. Okay? Miguel Anciano. Donmar TV, basahin mo po ito. Thank you. Ayan, binabasa ko na. Miguel Anciano. Thank you. Emmy Kiss. Ayan. Good evening, Donmar, OFW from Malaysia. Ayan, ma'am, maraming salamat. Saludo po kami sa mga OFWs sa Malaysia at sa buong mundo. Kayo po ay isang inspirasyon ng taong bayan, ng mga OFWs natin, mga heroes ng ating bansa. Ayan. Okay. Thank you very much. So, punta na tayo dito sa ating unang balita. Itong si Richard Gomez ngayon, parang they are so bothered by their constituents dyan sa Ormoc kasi binabash sila ngayon. Bakit pumirma? Ito yung post ni Lucy Torres. Okay, ano muna natin? Dito muna tayo. First page, okay? In-screenshot po natin ito sa Facebook. Ito po yung post ni Lucy Torres defending Richard Gomez bakit bumoto sila kay BP Sara. Ngayon, nagpo-post na sila kasi parang natatakot na sila kung ano ang mangyayari sa kanila sa 2028. Baka hindi na sila iboboto ng mga tao nila. Inomor tayo ng Coke, guys. Ito. So, in Bisaya po ito, ha. Ang tinuod nga liderato, dili masukod tungod lang sa usa ka issue o usa ka desisyon. Ibig sabihin niya, ang totoong leader ay hindi mo masusukat dahil lang sa isang issue at sa isang desisyon. Yan ang sabi ni Lucy Torres. Kitang tanan adunay lahing-lahing pananaw. Sa Tagalog, tayong lahat ay meron pong iba't ibang pananaw. Og baruganan sa politika. At policy o parang anong tawag dyan? Prinsipyo sa politika. Apan importante nga magpabilin ang respeto sa usa't usa. So, ibig niya sabihin ay
Ang importante ay magrespetuhan tayo sa isa't isa. Ibibisaya ko muna ha. Tama naman. Yung unang sinabi mo, tama yan. Walang problema. Sabi niya, sa sitwasyon ni Congressman Richard Gomez, hindi natin, itatagalog ko na lang directly ha para maano. Sa sitwasyon ni Congressman Richard Gomez, which is ang asawa ni Lucy Torres, hindi natin kalimutan ang marami niyang nagawa sa Ormoc at sa ika-4 na distrito sa Leyte. Sa loob ng maraming taon niyang pagsiserbisyo. Yan ang sabi ni Lucy Torres. Unang-una, ma'am, wala kang karapatan para manumbat. O sa Bisaya pa, wala kang karapatan para ibalik sa amin o mamuyboy sa Bisaya. Okay? Bakit mo sasabihin na hindi namin kakalimutan yung mga nagawa ninyo sa Ormoc? That is your work. Trabaho ninyo yan. Bago kayo pumasok sa politika, alam po ninyo na servant po kayo. Trabaho ninyo yan. Hindi po utang namin na magtrabaho kayo. Pinagswiswelduhan namin kayo, taxpayers, kaming taong bayan, at itong mga tax na ito, sweldo po namin yan sa inyo para magtrabaho kayo. So wag kayong manumbat sa amin na marami ang nagawa ni Congressman Richard Gomez sa distrito na ito, bla 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 bla. Kasi obligasyon ninyo yan, normal yan. Wala kaming utang sa inyo sa mga ginagawa nyo. Kayo yung pumasok sa politika, gawin nyo ang trabaho ninyo. 'Di ba? So dito talaga natin nakikita ang tunay na ugali ni Lucy Torres, ang tunay na ugali ni Richard Gomez. Di ba? Sabi pa niya dito, nakita natin ang kanyang pagpaningkamot, no? Ano pang pagpaningkamot sa Tagalog? Nakita natin ang kanyang yung nag-strive hard, no? Sa pagpalig-on sa peace and order. Na ano raw? Dahil kay Richard Gomez, gumanda raw ang peace and order sa Ormoc. Hilabi na sa kampanya batok sa illegal nga droga. Nga, sabi ko sa inyo, sumuporta sila dati kay Tatay Digong dito sa illegal drugs, no? Nag-ano talaga, no? Ginawa yan ni Richard Gomez para ma-provide ng peace and order ang kanilang lugar. Pagpaayo sa infrastruktura, in-enumerate na nila dito yung mga nagawa ni Richard Gomez. Nanunumba talaga. Pagpaayo sa infrastructures, sumuporta sa edukasyon, at sa sports development, mga youth programs, sa turismo ng Ormoc, at sa mga proyektong nakakatulong sa mga barangay at sa mga ordinaryong pamilya. Yan ang sabi nila. Why do you have to say that? Anong ibig mong sabihin dito, Lucy Torres? Ipinamukha mo sa amin na may utang pa kami sa inyo? Dahil marami kayong nagawa? Trabaho ninyo yan. Marami po ang nakabenepisyo sa kanyang serbisyo sa pagdala niya sa oportunidad ng nasyonal na atensyon sa ating syudad at distrito. Hindi po dapat malilimutan ang kanyang mga mabubuting nagawa dahil lamang sa nag-yes siya. Ang pinatutungkulan dito, ang impeachment sa Kamara kasi pumirma sila ng yes.
posible na ang kanyang desisyon ginabase niya sa kanyang pananaw o sa mas malaking kaayuhan is sa mas malaking kabutihan at sa ating kinabukasan sa Ormoc at sa 4 distrito sa Leyte. At sumala sa iyang prinsipyo, isip ang kanyang liderato. Yan ang sabi niya. No? Ma'am, dahil nag-yes po siya, no? Wala po kaming, actually, ang taong bayan, naiinsulto sila. They feel betrayed. Parang trinahidor ang taong bayan sa pag-yes ninyo. Kasi baka nakalimutan ninyo na bilang isang congressman, representative po kayo. Demokrasya po tayo. So kung ano yung nakakarami, susunod kayo. Kung ano nang sabi ng majority of the Filipino people sa Ormoc, sundin nyo. Kaya nagalit ang tao dyan dahil bumoto kayo ng yes. Pero karamihan sa tao na sa Ormoc, hindi sang-ayon sa impeachment. Wala kaming pakialam. Yan ang sabi ng mga taga-Ormoc, wala silang pakialam kung gaano karami ang nagawa ninyo sa Ormoc. Ang importante dito ngayon, tama ba na nagpumirma ka ng yes sa impeachment? Na wala namang, kung tutuusin, kung himay-himayin ninyo yung impeachment trial doon sa Kamara, wala naman silang sapat na ebidensya na makapagpapatunay na dapat nating ituloy ang impeachment ni VP Sara. Kaya galit ang taong bayan. Nakatutok lahat ang taong bayan sa nangyari. Okay? Sabi pa dito niya, ang lahat ng serbisyo sa isang leader, hindi po dapat nating i-judge, pinaagi, meaning to say, hindi natin dapat i-judge sa isa lang na issue. At isa pa, at sa isang pagkakataon, at sa isang sitwasyon. Hindi raw dapat nating i-judge si Richard Gomez dahil nag-yes siya. Ang totoong pananaw ng isang liderato ay dapat ibase sa pangkalahatang serbisyo o epekto sa katauhan. So parang ibig niyang sabihin is, hindi natin i-judge si Richard Gomez na dahil nag-yes siya, hindi na dapat suportahan si Richard. Alam mo ma'am, kahit ang gandang-ganda ng ginawa ninyo sa Ormoc, baka nakakalimutan ninyo gaano kamahal ng taong bayan ang mga Duterte. Baka nakalimutan mo kung ano yung nagawa ng mga Duterte dito sa bansa natin. Kaya magagalit talaga yung taong bayan kapag magpipirma kayo sa impeachment. Kasi gusto po ng taong bayan, si VP Sara po ang maging presidente sa 2028. Kaya ayaw po nilang ma-impeach si VP Sara ngayon. Kasi alam po ng taong bayan na kapag si VP Sara ang maging presidente sa 2028, gaganda po ang buhay ng Pilipinas. Isa na po dyan ang korupsyon. Isa na po dyan, maipagpatuloy ang mga plano ng dating ginawang former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya gusto naming maibalik ang mga Duterte. Ngayon, sa pagpirma ninyo sa impeachment, parang sinabi nyo na hindi nyo sinuportahan ang aming gusto. Kami dapat ang masusunod, kaming taong bayan. Kaya galit sa inyo ang mga taga-Ormoc. Okay, intindihin nyo yan. Ito pa.
managlahi man ta og baruganan. Sabi niya, iba-iba man ang ating pananaw sa politika. At I hope nga hindi mawala ang respeto at ang pagkikilala ninyo sa mga mabubuting nagawa para sa komunidad. Magpabilin gihapon ko nga solid supporter sa akong mga gituuhan. Parang ibig sabihin niya ay I will always support sa mga yung parang ibig niyang sabihin na ipagpatuloy ko pa rin ang solid na aking suporta from what I believe. Pero mas gusto ko nga meron pong respeto, fairness, at healthy na diskusyon kesa nagagalit at nananaway o namimersonal nga away. Daghang salamat. Maraming salamat. Shine Ormoc, Sidla 4 Distrito, Servicio Gomez in Ormoc City. Yan po. Lahi taog pananaw. So, ako, hindi mo talaga inisip. Hindi na inisip ni Richard Gomez ang kanyang pagpirma kung ano ang magiging epekto nito. Nasasaktan po ang taong bayan nung pumirma kayo. Yan ang hindi nyo inisip. Talking about respect, Lucy Torres, noong pumirma kayo ng yes sa impeachment ni BP Sara, para nyo nang dinisrespect ang constituents ninyo sa Ormoc. Sa totoo lang. Dinisrespect ninyo. Kaya, you get what you deserve. Kung magalit ang taong bayan sa inyo, tanggapin ninyo. That's the consequence. Ngayon, basahin natin ang comment dito. Kasi itong aking in-screenshot, talagang page ito ni Lucy Torres. O page ba ito or profile talaga niya? Basahin natin ngayon ang mga comment section. Kasi sa comment section, dito natin makikita kung talagang nagugustuhan ba ng taong bayan yung mga pinagsasabi mong rason, Lucy Torres. Okay? Kasi page mo ito eh. Meaning, most of the viewers sa page mo ay yung mga supporter mo. So, basahin natin kung ano yung comment ng mga supporters ninyo. Okay, ito. Sabi dito ni Jerry Flores, a true public servant should not vote based on convenience or out of fear of losing budget allocations for their constituents, which is tama ka. 'Di ba? Hindi nyo pagbabasihan na kung hindi kami pipirma, wala kaming budget. Nasaan na yung prinsipyo natin ngayon? 'Di ba? Yan ang point ni Jerry Flores. Sabi niya, vote according to your conscience and the will of the people. Correct. Ano ba ang conscience ninyo? Ano ba ang sigaw ng taong bayan? Sundin nyo. Because the voice of the people is the voice of God. Tandaan nyo yan, Lucy Torres. Okay? There are many ways to serve the public. And I believe the people will understand honesty and integrity more than political compromise. Sapol. Tama ka dyan. Di ba? Kung wala kayong budget, kapag hindi kayo pipirma, mauunawaan yan ng inyong constituents, Lucy Torres. Basta't ang importante, alam ng taong bayan na kayo, hindi kayo mabibili sa pera. So that only shows, kayo, Lucy Torres at Richard Gomez,
pera lang ang inaatupag ninyo. Nabibili kayo. O kahit sa constituents yung pupunta yung pera na yan. Galit ang taong bayan dyan. Wala kaming pakialam kung wala kaming ayuda, kung wala kaming kung ano-ano dyan. Basta ang importante sa amin, kung ano yung totoong katotohanan patungkol dito sa impeachment ni BP Sara, doon tayo. Itong style ninyo, Richard Gomez, bulok ito na sistema ng ating gobyerno. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas dahil ganyan kayo. Hindi kayo matapang. Takot kayo. Di ba? Takot kayong mabash dyan sa kamera. Ako, I would rather deny o I would rather not sign the impeachment. Bahala na kung ibabash ako ng aking mga colleagues sa kamera. Basta't importante, mahal ako ng aking constituents. Kung ano ang boses ng taong bayad, ibibigay ko. Diba? Sabi pa niya dito, if decisions are driven by fear, then it only shows that priority is not accountability, but protecting corrupt system. Sapul, Jerry Flores. Sapul. Pahiya sila Lucy Torres dito. Oh. Di ba? Tama siya. Kung ang mga desisyon ninyo, binabase lang ninyo kasi natatakot kayo, at priority ninyo ang ang mga sarili ninyo, diyan, isipin natin, yung katotohanan diyan. Kasi kung yan lang ang gagawin ninyo, pipirma ako kasi wala kaming budget. You are just like protecting a corrupt system. Tama itong sinabi ni Jerry Flores. Ito naman ang sabi ni Haven. Let us not also forget Lucy Torres Gomez, what the former president did for this country, which is si Tatay Digong. Let us not also forget why you bragged the Duterte's leadership in front of your constituents. Correct. You should have listened to your constituents. I'm sure they are against the impeachment. But what can we do if the price is right? Kaya nga, di ba, gustong suntukin ni Goma si Kong Leandro Legarda Leviste. Ay, nako. Ayan tuloy, nagagalit na sila sa iyo, di ba? Mas hinahangaan pa ngayon si Leandro Leviste. Ano pa ang sabi ni Tess Borja? It's not measured but it reflects. Of course, it does. Your decisions reflect on what kind of leader you are. Principles matter. Diba? Ang taong bayan, mas prinsipyo ang kanilang maa-appreciate. Ito pa, si Gigi Hermias Apau, you asked your constituents to respect your decision, yet true leadership begins with respecting the voice of the people. Correct. Who entrusted you with power? Sino ang bumoto sa iyo para manalo ka dyan, Richard Gomez? Taong bayan. Diba? So meaning to say, you represent the people. So bago ka pumirma, dapat sana pinakinggan mo ang boses ng inyong constituents. Sarili mo lang iniisip mo eh. Public service is not about personal gain. Political convenience or protecting self-interest. It is about integrity, accountability, and genuine concern for the welfare of the people. Correct. Today, many Ormocanons are disappointed because instead of hearing the cry of your constituents, ano bang iniiyak ng constituents? Na wag sana nilang
pagbibintangan si VP Sara o i-demolition si VP Sara para lang hindi makatakbo sa 2028. And it shows in the survey that VP Sara is well loved by the Filipino people. You choose the path that appears to favor personal and political interest over public trust. Correct. Yang ginagawa ninyo, Richard Gomez, na pumirma kayo, hindi yan makakalimutan ng inyong constituents. This will be the downfall of your career, of your political career. Sa totoo lang. Leadership is measured not by words and promises, but by the courage to stand for what is right even when it is difficult. Correct. Di ba? Kahit walang budget matatanggap, basta sundin lang natin ang prinsipyo. Lulunukin natin yan dahil matapang tayo sa ating prinsipyo. Never forget. Richard Gomez, makinig ka. Lucy Torres, never forget. Positions are temporary, but the judgment of the people lasts for generations. Come 2028, the people will remember who truly served with honor and who turned their backs on the trust given to them. Simple. A real leader cannot be bought. Di ba? So, maganda ito. Yang mga posisyon ninyo, temporary lang yan. Mawawala yan. Yan ang lagi ko nga sinasabi sa mga nila Matibag, nila Torre, na yung posisyon ng mga amo ninyo, temporary lang yan. Yung posisyon nyo bilang pulis, hindi kayo binoto ng taong bayan. Kayo po ay magsiservisyo sa taong bayan. Pero anong ginawa ninyo? Mas mas sinusunod pa ninyo yung mga leader ninyo na hindi temporary ang kanilang posisyon. Dapat, kayo Richard Gomez, you serve for the Filipino people. You serve your constituents. Hindi yung mga, pipirma ako kasi yung mga constituent, yung mga colleagues namin sa Kamara, ganun rin ang kanilang pananaw. Wag. Sundin nyo kung ano yung sigaw ng taong bayan. Kasi forever na yan eh. Kapag ang taong bayan maa-appreciate yung pagiging maprinsipyo ka na tao, hindi yan makakalimutan. Pero in just a snap of a finger na kinain mo ang prinsipyo mo, pumirma ka dahil natatakot ka. Pumirma ka kasi natatakot kang wala kayong budget. Wala. Babagsak ka niyan. Okay? Yan ang point dito sa sa topic natin ngayon, okay? So Lucy Torres, you are a loser. Lucy, loser. Loser po yung post mo. At Richard Gomez, magtiis ka sa galit ng inyong constituents. Magtiis ka. Deserve mo yan. Ngayon naman, gusto kong ipakita sa inyo ang video kung saan pinatunayan ni Senador Pia Cayetano na sinungaling itong si Matibag. Ito po yung video. Ba't walang ganun? Ba't walang ganun? Ito. Ano ulit yung sinabi niya? Ulitin natin. Makinig kayong mabuti kasi inexplain ito ng mabuti ni Pia Cayetano bakit sinungaling si Matibag. Play. Dito kami ngayon, You are here in Sequoia Hotel. Sequoia? And dito lahat ng regional directors and officers, we're having fellowship like planning namin ngayon. Oo. So wala ka sa Senado? So,
Wala po. Wala kami. We are on standdown because that's the instruction. Okay. So wala sila dyan. Okay, sige, wala po kayo sa NBI. Ay, wala kayo sa Senate. Okay, wala kayo. Sige. Established na po yun. I'm sure na. And in your previous sinabi niyo din, sabi ko, balikan ko yung first kasi ito na yung next point ko. Uulitin natin yung first video. The first video. Sorry, the first video. Wala kaming agent dyan. Ulitin ko yan. Sorry, importante yan eh. Importante yan. So sabi ko, wala kaming agent dyan. Narinig nyo ha? Wala kaming agent dyan. Kasi daw nagpaputok. Ulitin ko pa ulit. Pag-iimbestigahan yung pahuli nyo. Sabi ko, wala kaming agent dyan. Yun na. Wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. Wala kaming agent dyan at wala naman po talaga. Okay? Yan yung interview niya noong May 13. The following day, on May 14, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Veloso na magpadala po ng NBI. So yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. I'm sure na wala po tayong tao Okay. sa Senate premises. okay, ulitin ko yung sinabi niya. Wala daw siyang tao sa Senate premises. Sa Senate building, wala daw. Pero dun niya ni-reveal the following day, May 14, Thursday, na merong tao sa GSIS. Okay? So, merong tao sa GSIS. So, ano yung pinapahiwatig niya? Sa Senate wala, pero sa GSIS meron. Mga kababayan, I would assume lahat po kayo, hindi kayo familiar sa GSIS building, sa Senate building. So, I will show you. Kasi itong mga senador na ito, sila yung familiar. Kasi araw-araw po silang nagtatrabaho dyan, di ba? So sila yung familiar sa lugar na yan. Okay? Sila yung makapagsabi kung ano yung ibig sabihin ni Matibag na bali-baliko yung kanilang explanation. Ito pakinggan ninyo. What it looks like. Here. Itong buong to. Yan. Okay? Itong kulay dilaw is the building. Building yan. Okay? Building yan. Ito garden. Garden yan. Okay? Work. Pin yan ng chief of staff ko. Office ko yan. Kung mapapansin mo, parang ganun kasi parang terraces yung design. I'll show you a picture actually later. Basta yan yung office ko. Yan. Tapos, katabi ko mga ibang senators dyan. Tapos, oops, meron sa kabila. Basta side na to, yan yung office ko na nakaharap sa garden ng GSIS. Anong building to? Nakalagay, Union Bank of the Philippines. Yan lang naman yung tag, no? But GSIS pa rin yan. Hindi Senate office yan. GSIS offices yan. Magkadugtong mga kababayan, magkadugtong ang building namin. Walang pagitan. Magkadugtong ang building namin kasi kaming senators, naglilis kami, nagre-rent kami sa GSIS. It is one complex. Look, it is one building. Naghahanap ako ng picture ko, pero sige, pakita nyo na lang. Kaya lang yung photographer ko kasi, nagpa-picture ako dito kasi may parang balkonahe yan eh. Nagpa-picture ako dyan. Kaya lang close up. Gusto ko sana na pag na-picturean, I'll do it on Monday pagpasok ko ulit sa Senate. Pag picture mo na ganun, makikita mo yung likod nun. Ang likod nun, yung garden that we share. Okay? So, pag sinabi ni NBI, ayan, ito yung picture ko. Unfortunately, sobrang galing ng photographer ko. Hindi mo makikita yung likod nun. Pero, yan, yung mga halaman ko dyan. Yan yung naka-display dyan sa balkonahe. Tapos pababa. So, pag ako'y tumalikod, okay, gumanon ako. Ngayon, sa sofa ko, dumungaw akong ganun. Yung garden ng GSIS yung makikita ko. So, balik tayo sa akin, okay? Hawakan ko na lang to sa tabi ko. Dali, nangalay yung kamay ko. Kung sasabihin ni NBI Director, wala siyang tao sa Senate. Sabi ni NBI Director, wala siyang tao sa Senate, pero meron siya sa GSIS. Saan? Sa baba ng balkonahe ko? O sa dulo ng building ko? Nilalakad ko to guys, minsan pagka yung mahaba yung oras namin sa Senate. Hanap ka ng picture ng hallway natin. Mahaba yung hallway. Yung dulo ng hallway ko, dito, papunta doon. Ang dulo-dulo nun, didikit na yun sa GSIS.
So, nasan yung NBI niya? Doon sa kabila lang ng pader. So, pag kinatok ko, babalikan ako ng katok ng NBI agent niya. Andito lang po kami sa likod. Wala ho kami dyan sa premises nyo. Correct. So, yan ba ay maayos is that a reasonable and responsible and professional response to your agreement with the Senate President that you will vacate? Tapos nandun ka lang pala sa gilid namin? Correct. Pag naghulog ako ng barya, dun sa ganon, sasaluhin ng agent mo yon. Pag kinatok ko yung pader, nandun pala yung agent mo. Tapos hindi ka makasaklolo? Correct. Sasabihin mo, wala kang tao? Anong klaseng tao ka? Paano ng mga kababayan natin kung naglolokohan tayo ng ganito? Yun lang po, ang point ko. Yun lang. Ano tong picture? Ayan. Ito yung hallway na sinasabi ko. O yan, mababaliw na ako sa kakahawak nitong mga gadgets. Pag naglakad ka dyan sa hallway, ito yung hallway. Ito. So, ang dulo niyan, dikit na yan dun sa premises ng GSIS because this whole thing is the GSIS compound. Okay? Yun lang yun. Isang buo yun. Kaya NBI Director, Diyos ko, huwag ka manloko ng mga tao na wala ako sa Senate, nasa GSIS, dikit lang po tayo para tayong boarding house. Magkakadikit. Hindi tayo para mga luxury mansion. Correct. Na makakapal yung pagitan natin, na may makapal pa na pader. Wala. Huwag mo kaming lokohin. At huwag mo lokohin ng taong bayan. Sunog. You were right there. Not you personally, but your people. If you wanted to tell me and Senator Lauren that you wanted to help, you could have said, may tao ako sa GSIS kasi nag-request si President Veloso of GSIS ng security. Pwede silang tumulong sa inyo. Ba't walang ganun? Isipin mo nga. Isipin niyo mga kababayan. Daming conspiracy theories dyan. O yan, ang isipin niyo. Ba't naglolokohan tayo? Take a moment to think about it. Look at that. I'll show you the live photo. Ito, medyo mas mahirap intindihin. Pero, ayan no, paikot lang yan. Yan yung garden. Iisang building lang yon. Yeah. And I wanna show you our address. Tuloy ko na to. So, kung galing ka dun sa taas, pababa, ayan lang yan oh. Ito building namin. Ito yung garden. So, paano kung may agent siya dyan? Pwede naman kaming akitin. Pwede kaming barilin. Nakarinig nga kami ng barilan. Tapos sasabihin mo, wala kang agent? Tapos kinabukasan, meron, pero nasa GIS, nandun? Ito, staff ko to. Pababa sila from my office, yung ngayong balkonahe. Pababa dun. Ang baba nun is, yung garden nga na sinasabi ko. Don't lie. Problema dito sa gobyerno. Matibag, don't lie. Don't lie, Matibag. Madami nagsisinungaling. Di ba? So, yun po. Malinaw ang explanation ni Senator Pia Cayetano. Matibag. Kahit anong pa-interview mo sa media, booking ka. Sa bagay, ang mga media rin naman, kampi ninyo. Pero itong si Senator Pia, hindi po ito nagsisinungaling. Kasi may resibo siya. Taga dyan siya. Araw-araw silang nagtatrabaho dyan. In-explain niya ng maigi. So, dito mo talaga makikita na ang mga explanations ni Matibag inconsistent. Inconsistent. Sa korte niyan, hindi yan papasa. At itong si Pia Cayetano at itong si Senator Alan Peter Cayetano, mga lawyers ito, mga matatalino. Hindi po ito basta-basta ninyong maloloko. Di ba? So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, anong masasabi nyo? Okay? Comment po kayo. Babasahin natin yan sa comment sections. At paki-like, paki-share sa mga nanonood para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time na bumisita dito sa ating channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan sa YouTube, okay? Updated pa kayo sa ating mga trending at mga maiinit na balita, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas.
and God save the Philippines. Bye-bye!